Isang magiting na security guard ang matapang na lumaban sa 5 holdupper sa isang bangko sa Parañaque upang masigurong hindi magtatagumpay ang mga ito. Agad na nasawi ang 5 kawatan sa holdapan sa bangkong ito dahil sa ipinamalas na kabayanihan ng ating bida. Sa video na ito ay kilalanin ang bayaning security guard na hindi nagdalawang isip na itaya ang kanyang buhay para lamang masiguro ang kaligtasan ng mga tao sa loob ng bangko na kanyang pinagtatrabahuhan. Ako po si Roy Z, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong video, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Isinilang si Joselito Joseco o Lito sa isang mahirap na pamilya sa Bisaya. Bata pa lamang ay namulat na ito sa mahihirap na mga trabaho gaya ng pagsasaka sa bukid. Pero hindi ito ang pinangarap na buhay ni Lito. Gaya ng marami ay nangangarap din siyang umasenso upang matulungan ang kanyang pamilya. Umaasa siya na balang araw ay magbabago rin ang takbo ng kanyang buhay. Lalo lamang nabuo ang kanyang pasya na makipagsapalaran sa Maynila nang isang araw ay namatay ang kanyang ama dahil nasuwag ito ng kanilang alagang kalabaw. Iniisip niya na baka ganito rin ang mangyari sa kanya. Gamit ang perang pinagbentahan ng kanilang kalabaw, lumuwas ng Maynila itong si Jose. Nang makarating sa syudad, namangha siya dahil napakalaki ng diferensya nito sa lugar na kanyang kinalakihan. Pero dahil halatang probinsyano, hindi nakaligtas sa mga masasamang loob ang lalaki. Nabiktima siya ng isang snatcher na itinakbo ang daladala niyang bag. Dahil may taglay na tapang at dahil na rin siguro sa hiling niyang manood sa mga pelikula ng idolo niya na si FPJ, hinabol niya ang snatcher. Inabutan naman ni Jose ang snatcher na ito sa isang eskinita. Nakiusap pa nga siya sa snatcher na baka naman pwedeng ibalik nito ang kanyang bag, pero nagulat siya dahil marami palang kasamahan ang lalaking ito. Dito ay napalaban agad siya ng suntukan. Sa kasamaang palad, hindi umubra ang kanyang lakas dahil sa dami ng mga borumbadong nakalaban niya. Dito nga ay nabugbog siya. Buti na lamang at dumating ang security guard na si Matias Mateo, kaya nagsitakbuhan ang grupo na nakasagupa niya. Dinala siya ni Matias sa kanyang bahay at ito rin ang tumulong sa kanya na makapasok bilang driver sa isang pabrika ng yelo. Hindi naman siya nagtagal sa trabahong ito, nasisanti kasi siya dahil sa basag ulo. Kahit na nagdadalawang isip si Matias, inirekomenda pa rin niya si Joseco bilang isang security guard sa kanyang pinagtatrabahuhang security agency. Swerte namang nakapasa si Lito sa training ng agency na ito kaya nabigyan siya ng pagkakataong makapagtrabaho bilang security guard sa Cagayan Valley. Naging maayos ang kanyang trabaho rito, kabila ng kaliwat kanan na pag-atake ng mga tulisan sa lugar na ito. Habang naninirahan sa bahay ni Matias sa Maynila, naging magkarelasyon sila ng kapatid nito na si Andrea Mateo. Kalaunan nga ay nagpakasal ang dalawa sa huwes. Sa panahong ito noong papasok ang 1990s, talamak ang holdapan sa Maynila. Maraming mga security guard sa iba't ibang mga kumpanya at mga bangko ang napapaslang dahil sa pag-atake ng mga masasamang loob. Isa nga si Matias sa naging biktima at napatay ng mga holdupper nang looban ng mga ito ang bangko na kanyang pinagtatrabahuhan. Dahil sa pangyayaring ito, maraming mga security guard ang nag-request na magpalipat ng pwesto, wag lamang madestino sa mga bangko. Samantala, etong si Lito, nag-request pa siya na ilipat siya sa bangko na talaga namang ikinagulat ng mga tao sa security agency. Ipinangako kasi niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para mahuli ang mga holdupper na nakapatay kay Matias. Alam niyang tirador ng mga bangko ang holdupper na ito base sa mga impormasyon na galing sa mga pulis. Doon na nga ay nadestino si Lito sa BPI Parañaque. Samantala, ang mga holdupper na nanloob sa bangkong pinagtatrabahuhan ni Matias ay muling nagplanong manloob sa iba pang mga bangko. Sa pagkakataong ito, 3 bangko ang nakasama sa target nilang holdupin. Ilang araw din nilang minamanmanan at pinagpaplanuhan ang kanilang mga target na bangko upang masigurong magiging maayos ang kanilang panghuhold up. April 28, 1993,
Bandang alas 11 ng umaga, nagpaalam si Lito sa kanyang kasama na pupunta lang siya saglit sa CR. Nang mga oras naman na yun ay saktong dumating ang grupo ng mga holdapper sa BPI Parañaque. Ito ay pinangungunahan ni Sergeant Enrico Mojica na isang dating sundalo na naalis sa serbisyo dahil ito ay nag-awol. Kasama niya rito ang 4 pa ng mga kawatan na natanggal naman sa serbisyo sa pagkapulis. Pagbaba pa lamang ng sasakyan ay agad na binaril ni Mojica ang kasamahan ni Lito na nakapwesto sa entrance ng bangko. Nang makapasok na sila ay dito na nga ito nagdeklara ng hold up. Habang abala mga holdapper sa pagkuha ng pera mula sa mga cashier at sa vault ng bangko, alisto pala ang security guard na si Joselito na nagtatago sa CR. Agad siyang umisip ng plano upang mapigilan ang mga kawatan na ito. Umakyat siya sa kisame ng bangko upang makalabas ng gusali. Doon nga ay tinuklap niya ang bubong nito at nang makalabas ay umikot siya sa likod ng BPI Parañaque. Nang makita niya ang isa sa mga lookout ng mga kawatan na nasa kotse, agad niya itong binaril at napatay. Dito ay pumesto na siya kung saan nakikita niya ang entrance ng bangko at matyagang naghintay hanggang sa makalabas ang mga holdapper. Pagkalabas ng mga ito, muling pinaputok ni Lito ang kanyang shotgun. Tumbagan ang isa pa sa mga kawatan. Dito na nagkagulo ang 3 pang natitirang mga holdapper na kanya-kanyang nagsipagtago. Naitumba din niya ang isa pang holdapper na akmang magtatago sana sa likod ng kotse. Matapos ito, muli siyang umakyat sa bubong ng bangko. Dito ay naispata niya ang isa pa sa mga kawatan at nabaril niya ito sa ulo na agad din itong ikinamatay. Nang masiguro ng ating bida na wala nang natitirang mga holdapper, pumasok siyang muli sa bangko upang humingi ng tulong para sa kanyang kasamaang gwardiya. Sa kasamaang palad, nasa loob pala ang leader ng sindikato na si Mojica. Nakatutok na ang baril nito sa kanya pero tila ba hindi nauubusan ng swerte si Joselito dahil nang paputukin ni Mojica ang kanyang baril, hindi ito pumutok. Doon na siya nakakita ng pagkakataon na barilin ang holdapper na agad nitong ikinamatay. Nang masigurong wala ng panganib, agad na nagsipalakpakan ang mga takot na mga customer at empleyado ng bangko. Laking pasasalamat nila sa isang magiting na security guard na walang takot na sinuong ang panganib at iniligtas sila sa kapahamakan sa kamay ng 5 holdapper. Agad na pumutok ang balita tungkol sa ginawang paglaban ni Joselito Joseco sa 5 holdapper. Naging laman ng bawat pahayagan at balita sa telebisyon ang kanyang kabayanihan. Maging ang mga pulis ay saludo sa kanyang ginawa at sa kanyang katapangan. Dahil dito ay binigyan din siya ng parangal ng gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng Presidential Anti-Crime Commission sa pamumuno ng nooy Vice President Joseph Ejercito Estrada. Matapos ang mga pangyayari sa Maynila, dahil na rin sa hiling ng kanyang asawa, minabuti ni Joselito na umuwi na lamang sa kanilang probinsya upang ipagpatuloy ang pangarap ng kanyang ama, ang pagsasaka. Naging masaya ang kanyang buhay kapiling ang kanyang may bahay at nabigyan sila ng isang anak. Upang mapanatili ang kanyang seguridad, minabuti na lang ng pamahalaan na itago sa publiko at sa media ang kanyang larawan at iba pang mga impormasyon. Isa na siguro ang pagiging security guard sa pinaka-delikadong trabaho. Sa kanilang sinumpaang tungkulin na magbigay ng seguridad sa mga tao o sa mga kumpanya, nalalagay rin sa peligro ang kanilang buhay. Ano ang masasabi mo sa katapangan at kabayanihan na ipinamalas ni Joselito Joseco? Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Special shoutout sa mga sumusunod. Shoutout kay Alwin Amizol, Lenny Villegas, Jeff Irvin Evina, at kay Mandaragit 123 from Saudi Arabia. Muli, ako po si Roy Z. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.